tunay na mahirap magbago, lalo na kung ang pagbabago ay bago sa atin. Kadalasan ang mga kinalakihan o kinagisnan na mahirap na po itong iwaksi. Mahirap itong talikuran o baliwalain. Nais ko pong talakayin ang topic tungkol sa influence. Ano man po ang ating ginagawa, sinasalita, ay merong nakakarinig at merong nakakakita sa atin. May mga taong naniniwala sa atin, may mga taong ginagalang tayo, may mga taong nakamasid sa bawat kilos natin. Nagkakaroon po tayo ng influence sa ibang tao, lalo na sa mga malapit sa atin at may paniwala sa atin. Ano mang ginagawa natin, humahanga sila at kadalasan ginagaya rin nila. Tulad sa mga magulang, kung ano ang nakikita ng mga anak, yun ang kanilang ginagaya. Ano man ang paninindigan o ugali ng magulang, ito ang ginagaya ng mga anak. Mabuti man o masama, ito ang nagiging halimbawa sa ating mga anak. Ginagaya ng mga bata ang kanilang mga idolo tulad ng mga artista, mga namumuno sa bayan, mga kilalang tao, o mga nakakataas sa kanila o mga ginagalang nila. Ang nagkakaroon ng malakas na influence sa tao ay ang taong kinikilala nilang kagalang-galang at kapitag-pitagang mga tao. Ibig sabihin na malaki po ang ating pananagutan sa ating mga anak, kaibigan, kamag-anak o mga kakilala na malapit sa atin ang gumagalang sa atin sapagkat anuman ang ating sinasalita o ginagawa ay nagiging huwaran sa kanila. Ang ating pagkakamali ay maaring magdulot ng hindi magandang halimbawa sa kanila na maaring mawala na rin ang matagal na nilang paniniwala sa inyo at mapunta lang sa wala ang matagal mo nang pinaghirapan na para madala ninyo sila sa kabutihan. Naguguho ang tiwala sa atin dahil na rin sa isang pagkakamali o pagkukulang natin. Hindi tulad ng mga masamang tao o yung mga mayroong masamang ugali tulad ng basagurero, mga mahilig magmura, mga magnanakaw. Ito ay hindi ginagalang ng mga tao. Kayo ito o kaya ito ay hindi makakahikayat o maka-influence sa iba. Pero yung mga taong kinilala na matino, mabait, kagalang-galang, kapag ito ay nagkamali sa tingin nila, kasama na ring guguho ang respeto at paggalang at ang mga mabuting bagay na nagawa na natin, hindi yun maaalala, bagkus yung ating kamalian at pagkukulang, yun ang kanilang tinatandaan. At yun ay gagawin dahilan kung bakit hindi sila nagbabago. Napakalaki po ng influence natin mga dires. Kaya nagiging maingat tayo sa lahat ng oras dahil sa ibang tao na nakatingala sa atin na tayo ang idolo nila. We can make and unmake a person. Depende po sa influence na nagawa natin sa kapwa natin. Kayo po mga dires, kayo mga OFWs, nahiwalay kayo sa inyong sa inyong pamilya, sa inyong mga anak. Ang dahilan nais inyong bigyan ng mabuting kinabukasan ang inyong mga mahal sa buhay. Inyong tinanggap ang hirap at pangungulila kapalit ng mabuting kinabukasan ng inyong mga anak. At kadalasan nagtatampo kayo kung hindi gumagawa ng mabuti ang mga naiwan ninyo sa Pilipinas na hindi nila pinahahalagahan ang inyong pagsisikap at lalo kayong nasasaktan
kapag nalaman ninyo na hindi pinahalagahan ang inyong sakripisyo sa inyong pagtrabaho sa ibang bansa. Ang bawat kusing na pinapadala ninyo sa pamilya sa Pilipinas ay pawis at dugo ang pinuhunan para lamang may maipadala sa kanila. Kadalasan sa pag-uwi ninyo, ang dating buong pamilya ay nabuwag dahil sa kawalan ng pagpapahalaga at tiwala. Pati na minsan ang pagmamahal ay naglaho na. Meron akong dearest na nakachat sa inyo. Nasabi ninyo na medyo matitigas ang mga ulo ng mga batang inaalagaan ninyo, pero dahil gusto ninyong tapusin ang kontrata, pinagtiyagaan ninyong alagaan at unawain ang mga batang alaga ninyo. Ang inyong kalungkutan sa inyong mga anak ay napunta sa kanila. Inari ninyo na para sila'y tunay ninyong mga anak. Binigay ninyo ang atensyon at pagmamahal na kadalasan yun din ang hinahanap ng mga batang banyaga na hindi nila maranasan o naranasan at naramdaman sa kanilang mga magulang. Natuklasan nila na hindi salapi at mga bagay na material na nagpapasaya sa tao. Sa inyo nila ito nasumpungan. Kaya kahit tapos na ang kontrata ninyo, pinipigilan kayo ng mga alaga ninyo. Iniiyakan kayo na parang ang pag-alis ninyo ay katapusan na rin ng kaligayahan nila. Kayo ang nagpapatino sa mga batang Arabo. Kayo ang nagturo sa kanila ng pagrespeto sa magulang at sa nakakatanda. Kayo rin ang nagbigay halimbawa sa kanila na ang pagmamahal ay higit sa lahat ng bagay. Kayo ang tinuring na magulang ng mga batang inalagaan ninyo. Mas kinilala pa kayong magulang nila kaysa tunay nilang magulang. Alam ng mga amo ninyo na iba ang Pinay magtrabaho, may kasamang puso at pagmamalasakit. Hindi salapi ang nagpapagalaw sa inyo, bagkus ang responsibilidad sa kapwa na maging patas at kagalang-galang sapagkat anumang lahi ng tao, lahat tayo'y nilikha ng iisang Ginoo. Napakalaki ng influence na nagawa ninyo mga dearest. Hindi nakapagtataka, marami sa inyo ilang beses nang nag-renew ng kontrata dahil sa pakiramdam nila, isa na kayong kabahagi ng kanilang pamilya. Kayo ang naghubog ng isip at diwa ng mga kabataan sa Middle East, sa Asia, sa buong mundo. Ang pagbabago ng isip ay naganap na at patuloy itong magbabago. Kayo rin ang siyang gagamitin upang mabago ang kanilang pagtingin sa bansang Pilipinas at kayo rin ang magiging dahilan kung bakit darami ang dadalaw sa bansa. Ito ay simula ng pagpatuloy na paglago ng Pilipinas. Hindi lamang dolar ang papasok sa bansa, kundi pati na ang nagbibigay ng dolar ay papasok rin sa bansa. Ito ang Filipinoy Media Productions. Maraming salamat sa ating mga sponsors tulad ni na Mayor Carlos Baldo ng Kamalig Albay, Mayor Geraldine Rosal at City Administrator Noel Rosal ng Lungsod ng Legazpi at kay Vice Mayor Bitoy Roses ng Legazpi City. Ito po si Daddy Rick Cervantes, ang Breakthrough, ang programang Tago sa Puso mula po dito sa Legazpi City, Albay. Dios mabalos sa Indogabos. Salamaton!